Kasisilang pa lang pero tinaningan na raw agad ang buhay ng isang sanggol sa Bohol. Maliit kasi ang kanyang ulo dahil sa tinatawag na microcephaly. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Isang sanggol sa Valencia, Bohol ang ipinanganak na patatsulok ang bunbunan. Ano nga ba ang kondisyon na ito at ano ang posibleng pinagmulan? Ipinanganak ni Princess ang kanyang first baby noong Hunyo ng nakaraang taon. Kwento niya, normal naman ang kanyang baby noong una siyang nagpa-ultrasound. Nang muling magpa-check up noong 7 buwan na siyang buntis, dito na nakita na maliit ang ulo ng kanyang anak. Ang katawan ni baby pang 32 weeks, pero ang ulo nito pang 25 weeks lang. Maayos naman niyang nailuwal ang anak. Pero sabi ng midwife, swerte na daw yung umaabot ng 3 months, yung mga batang ganon, microcephaly. Tas, minsan daw yung iba, hindi daw marunong, hindi na daw nakakalakad, hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig. Pagkatapos ko marinig yun, umuwi ako sa bahay, sinabi ko sa live-in partner ko na ganun daw yung sitwasyon ng bata. Hindi ko kasi in-expect yung ganun. tinatawag na microcephaly ang kondisyon ng baby ni Princess, kung saan ang sanggol na ipinanganak ay mayroong maliit na ulo. 1 in 1,200 ang chance ng magkaroon ng microcephaly. Ngayon, ang problem siyempre na ang ulo is the center of the body. Kung may problema ang ulo, may problema siyempre yung buong development ng buong katawan ng isang bata. Ayon kay Doc, maraming posibleng dahilan ng pagkakaroon ng microcephaly. Pwedeng namamana, exposure sa mga toxic chemicals, hindi pag-inom ng prenatal vitamins, at exposure sa mga virus tulad ng measles, chickenpox, at lalong-lalo na sa Zika virus o kagat ng lamok. Yung virus na Zika, parang dengue rin, no? Na napapasa sa pagkagat ng lamok. No? So, pwede ka ring magkaroon ng lagnat nito or pwede rin tinatawag na asymptomatic. Ngayon, pwedeng pumunta yung virus habang nasa first trimester ka o yung bago ka palang nabubuntis at maapektuhan na yung development ng baby. Ayon kay Princess, talagang maraming lamok sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho noon. Nagtitinda daw kasi sila ng dry goods at napapagitnaan pa sila ng slaughterhouse at tindahan ng mga isda at bagoong. Kaya naman si Doc, may paalala sa mga pregnant mommies. Any virus na mag-cause ng fever, sana hindi tayo magkasakit pag tayo ay nabuntis. Especially during the first trimester. Yun yung pinaka-sensitive na period ng pagbubuntis. Ngayon, kung nagkalagnat kayo on the first trimester or second trimester, wala po magpanik, pumunta lang po kayo sa inyong OB at ipaalam ito upang magawa ng solusyon. Kahit nataningan, umabot na ngayon ang 1 taon ang anak ni Princess. Pero nangangailangan pa rin siya ng gamutan. Gusto ko lang makapaglakad siya. Kasi sobrang hirap eh. Hindi pa niya kaya iangat yung ulo niya eh. Ayoko din siyang mahirapan din. Gusto kong ma-therapy yun kahit once a week lang. Kasi ang hirap, palagi akong nagbibitbit sa kanya. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.